franchise ng mga Bayan pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. kasi sabi nila masyadong restrictive yung foreign ownership. Kasi sa ating batas ngayon, kinakailangan mananatili yung 60% na Filipino ownership. So makatwid, ang naibibigay lamang sa dayuhan ay 40%. So sususugan yon at ilalagay unless provided by law. Meaning to say, kung halimbawa yung mga susunod na kongreso ay maisip nila na hindi itaas natin yung porsyento ng pagmemay-ari para maengganyo natin ang mga banyagang nangangapital, ano? Kunyari sa ganitong public utility, itaas natin, gawin nating 80%. So, maaaring ma-encourage natin sila, no? Doon sa Article 14, kung hindi ko nagkakamali, ay doon sa eskwela, ano, yung mga educational institution. Tama. Ganun din, ang gusto nila para pumasok yung mga banyagang mga batikan sa pamamalakad ng mga paaralan para raw tumalino ang mga Pilipino sapagkat alam mo, itong mga nakaraang mga international assessments ganun hindi nang naging maganda yung record ng ating mga kabataan. Hindi lamang tayo ay mababa, kundi tayo pa yung pinakamababa. Kaya lalagyan din ng parang kulatilya na unless provided by law. Ang ibig sabihin, pwedeng itaas na naman yung bahagdan ng pagpasok ng foreign investors, no? Pero totoo ba na yung sa basic education ay hindi isinama dun sa luluwagan? Parang hindi. Okay. Kasi ang pinag-uusapan lang dito yung tertiary education yata. Ako naman, hindi ako sumali sa usapin dyan sapagkat sinabi ko naman sa speaker na speaker, sabi ko hindi ako makakasama sa pagdidepensa ng mga amendments kasi ako ay hindi kasali dyan. Okay. Parang sa pananaw ko ngayon ay hindi ako sang-ayon na ang pagbabago ay manggaling dyan sapagkat hindi ako masyadong sigurado na kapag inamyendahan natin ang saligang batas, yung mga restrictive provisions na di umano'y nakahambalang para mapanagutan natin ang yung pagbuhos ng maraming pamumuhunan dito sa ating bansa. Ang katwiran ko kasi, gusto ko nang baguhin natin, may mga policy reforms na dapat unahin natin. Sapagkat kapag ang mga ito ay hindi natin naayos, halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa, Nelson, ito alam mo na rin at alam din ang mga kababayan natin. Tayo po ang isa sa pinakamataas ng taripa ng kuryente dito sa ating bansa. Ikaw ay isang mamumuhunan. Alam mo naman na sa production cost mo, napakalaki nung bahagi ng elektrisidad. Bakit hindi ka na lang pumunta sa mas mura? Sa mas mura. Yung mga kapit bansa natin ay mura kung ikukumpara sa ating energy prices ngayon. Ano? Pagkatapos, ikaw ngayon ang itinanghal na traffic capital of the world. Teka, mag-iisip yung mag-iisip yung mamumuhunan. Bakit kaya traffic capital ang Pilipinas? Pagkatapos traffic capital ka na nga, ikaw pa yung pinakamabagal ang internet. Oo nga. Kung ikaw ay isang negosyante, hindi ba iniisip mo, sino ba nagpuntang, si Jack Ma yata nagpunta rito Tinanong siya, sabi niya, what can you say about the internet in the Philippines? Ang sagot niya, no good. No good. Pagkatapos, ito nga, yung ease of doing business, yung magano ka pa lang magre-registro ka pa lang ng kumpanya mo, kaya naman meron kang gagawin na kontrata, napakaraming mga permiso ang kakailanganin mo magmula sa barangay tanod hanggang dun sa kaduluduluhan. Katapos-tapusan nito, ikaw ay siguro tatlong buwan siguro yung pinakamababa. 3 taon naman ang pinakamahaba. Kung ikukumpara mo sa karating bansa mo, 3 oras naman, tapos na. Mabilis. Lahat ng ito, kapag hindi natin naisalang-alang o bahagi ng ating bureaucracia na dysfunctional, iniisip ko na hindi mo rin may encourage.
yung inefficient bureaucracy, yung dysfunctional bureaucracy, kakambal yan ng corruption eh. Kaya mataas din yung corruption index mo eh. So kapag ka ganito yung nakikita nila na kondisyon na umiiral sa atin, kaya mo na, mas maganda yata sa bansang ganito. Punta na kaya ako sa Cambodia, punta ako sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Singapore. Ibig sabihin, hindi tayo maaring encourage kahit na baguhin pa natin yung mga yon.